Inirekomenda ng Justice Department na kasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Dawit din ng 21 iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng pulisya. May report si Sandra Aguinaldo. 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang iminungkahi ng Department of Justice na ihain laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa 21 iba pa. Kabilang din sa listahan ng mga pinakakasuhan ng ilang opisyal ng pulisya, kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pang 16 counts of kidnapping with serious illegal detention ang inirekomendang isampa laban kina Ang, Orapa, Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang regional trial court kabilang na ang Lipa City sa Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Ibig sabihin, binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblowers na sina Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na sina Elaki Matose. Pati na ang salaysay ng isa pang tauhan ni Ang na si Gleer Codilla. Matatandang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan, pinatay na raw ang mga sabongero at itinapon sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng pahayagang iba pang mga inirekomendang kasuhan. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para naman sa kaanak ng mga nawawalang sabongero, ang desisyon ng DOJ ay pagkilala na may naganap na krimen. Pero hindi pa raw tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hanggat hindi pa napapanagot ang lahat.